So ano itong breaking news? Tungkol ito kay Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Grabe ang kanyang pandamay. Sabi nga ni Chris nga, grabe itong Larry Gadon, sir. Dinamay pa niya si BP Sara. Bakit dinamay? Ayan, siya pala ang nagsampa ng disbarment case sa Supreme Court laban kay BP Sara. Okay, basahin natin ang breaking. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, formally filed a disbarment complaint against Vice President Sara Duterte for her threats against President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Gadon insisted that if he was disbarred through a motu proprio decision, the Supreme Court should immediately act upon this complaint. Ayun. So, binase sa kanyang experience dahil na-disbar siya eh. So, damay. Damay ka, Inday Sara. Parehas na tayong madisbar. Okay, so, ano ang nakikita natin dito mga kaibigan? Ano na, nagsimula na ang all-out attack laban sa Vice Presidente. Sa pamamagitan nito, House of Representatives, nandyan yung impeachment o yung hearing tungkol sa confidential funds. Diyan sa security, tinanggalan na siya ng security. Zero security na siya ngayon. Wala na, as in wala. Para bang ordinaryong tao na lang, ordinaryong mamamayan si BP Inday Sara dahil zero security na siya. And then, nandyan yung NBI summon na pinagpapaliwanag tungkol sa kanya remarks, yung threat sa buhay ng Pangulo, First Lady at baka wag na tayong magtaka kung mga ilang panahon from now isasampan siya ng criminal case. Kasi wala palang immunity ang Vice President. Ngayon ko lang nalaman. So, ano pa? Ang daming panggigipit nila sa ating Vice Presidente. Ang tanong, magtatagumpay kaya sila? Ang sabi ni BP Sara na siningle out niya si Speaker Martin Romualdez kahit masira mo pa ako, sabi niya, sa pagkandidato sa 2028, hindi ka rin mananalong presidente. So, diniretsahan na ang lahat nito, according to BP Sara, dahil sa politika by 2028. Ang pinakamalakas na kandidato ngayon, by 2028, si BP Sara. Kaya, according to the Vice President, ito lahat ay paninira sa iyang pagkandidatura by 2028. So, bagay na pinabulaanan ni Speaker Martin Romualdez. Yung speech niya sa Congress 2 days ago, na untrue. I'm just here to serve. Sabi niya, hindi daw totoo. But, depende na sa taong bayan. Mga kaibigan, naniniwala ba kayo na walang hangarin, walang plano si Speaker Martin Romualdez na kakandidatong presidente by 2028? Kung si Professor Cielo Magno pa ang inyong pakinggan, meron siyang vlog tungkol niyan. In-explain niya, kino-question ni Professor Cielo Magno yung AKAP funds. Na this year, 26.7 billion, siningit lang yan. Wala sa National Expenditure Program ng DSWD. Siningit lang.
At yan, dinidistribute ngayon ni Speaker Martin Romualdez. By next year, nandyan na naman. AKAP ang tawag pala yan. Ayuda alang sa kapos palad. 39 billion. Siningit din. Na bagay na tinanggal sa Senado at yan, ipaglalaban daw ng Kongreso na masama yung AKAP. 39 billion next year. Sabi, ang tanong lang ni Professor Cielo Magno, campaign funds ba ito ni Speaker Martin Romualdez? Tanong lang. Hindi natin alam kung ano ba yan. Kasi hindi naman nire-request ng DSWD. Bakit? Nilagay doon sa budget ng DSWD. Di ba ang budget manggaling sa ahensya, yung request ng budget. Bakit nila sisingitan? So, depende na sa taong bayan kung kanino tayo maliwala. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, untrue daw, hindi daw totoo na kakandidato siyang presidente by 2028. Sabi naman ni BP Sara, yan ang plano mo. Kaya mo ako sinisiraan ngayon. So ito, it's all about politics. Nakakalungkot po ang pangyayari. Ang daming umasa. Tayo pong bumoto sa Uniteam. Puno po tayo ng pag-asa na bayan babangon muli. Kaya binuhos natin ating suporta. 31.6 million sa presidente, 32.3 million sa vice presidente. The largest number of votes na natanggap ng isang tandem sa history ng Philippine election. So, ang laking political capital yun. Nasayang. Sabi nga ni Congressman Marcoleta kanina sa programa niya sa Net 25, masama ang loob ko. Sabi ni Congressman Marcoleta, kasama ako sa Uniteam. Ang ganda ng simula, ang daming umasa na magtutulungan ang dalawa, meaning BBM and BP Sara. Daming umasa na magtulungan sila. Nung una, nagtutulungan naman. Ang ganda kaya ng simula, siguro yung first year pa, maganda pa. Bakit biglang ito na, nagkagulo? Di ba yung nagsimula ang lahat, yung pag-demote ng Speaker of the House, dinemote niya si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Doon na nagsimula. Dahil nga sa hinala na may plano Sara and Gloria sa 2028. Kaya nagsimula na yung Bangayan, Iringan, Tambaluslos, hanggang ngayon na. So, grown out of proportion na. May vlog akong na sabi ni BP Sara, ayaw niya nang makipag-reconcile sa Pangulo. Wala na, palaban na talaga. So, sino ang matatalo? Sino ang apektado? Hindi sila. Hindi ang presidente, hindi si Vice President Sara, hindi si Speaker Romualdez, hindi si First Lady. Ang kawawa, ang taong bayan, ang mga nasa laylayan. Kasi instead na mag-focus sana sila sa government services, yung inflation, wala na, puros away politika na lang ang nangyayari. So, ang tanong, magtatagumpay ba sila na siraan si BP Sara? It remains to be seen. Yun na nga, sabi ni, sino bang nagsabi? Crisette Laureta Chu. More than 1 year na sinisiraan nila si BP Sara. Anong resulta sa pinaka-latest na presidential survey? Number 1 pa rin si BP Sara. After all those years of months na paninira, siya pa rin ang tie lang sila ni Senator Tulfo. Pareha silang 24% per survey ng WR numero. So, kung sinisiraan nila ng ganyan katindi, tapos nangunguna pa rin, anong ibig sabihin? Siya lang talaga malakas. Anong rating ni Speaker Martin Romualdez doon sa latest survey? 1% lang nakuha niya.
Ibig sabihin, yung akap, ayuda, hindi epektibo. Wais na ngayon ang mga Pilipino. Okay, so, good luck, Mr. Larry Gadon. Magbasa lang tayo sa mga ang daming comments na pumapabor kay BP Sara at binabatikos si Larry Gadon. Prinsipe J.R. Pulod Habuen. Ha ha ha, Gadon. Salimpusa. Apil-apil. Wala sa bilang. Way baruganan. Na kung kinsa mamuno. Hala, dikit. Hala. Tami G. Galindo. Sabi niya, a disbarred lawyer wants to disbar a lawyer. Catherine Oliverio Rosales. Lilindulin, babahain o babagyuhin man ang Pilipinas. Di sila patitinag kakahabol para mawala ang bisi. Pinakakain na lang ng konting ayuda, pampalubag loob sa mga mahirap. Walang maibigay na pangmatagalang solusyon para mamuhay ang mga tao na matiwasay. Pipin M, sabi niya, ululan na lang ang mga politiko at mga abogado. Nawawalan na kayo ng integrity at credibility. Kung saan pwede kumagat, kahit mabaho at mapait, sige lang para maging in ulit. Ranel Mabanding, si Gadon ay isang tunay na ob-ob. Sa balat ng mundo, ob-ob. Alam nyo na yung ob-ob. Rodito Crap Hermano, puro na nakatutok kay Sara ang lahat. Wala nang gobyerno. Wala nang plano pagandahin ang bansa. Yun na nga. Kilangs, nandamay pa ang buang na Gadon. Loyalistang kapit toko. So, sa dami ng comments, wala akong nabasang comment na pinapasalamatan o pinupuri si Gadon. Puros pang ano. So, good luck, Mr. Gadon, sa pagpadisbar mo kay BP Inday Sara.